Hi everyone, kumusta po kayo? Maligayang Tuesday sa inyong lahat. At sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan saan mang parte kayo ng mundo ngayon. 2 araw na lang, Pasko na. And again, Merry Christmas sa ating lahat. So ang bagong update ngayon tungkol doon sa pagkamatay ni Undersecretary Cabral, sinasabi ngayon ng DILG na halos patapos na sila sa investigation. At nirurule out na nila yung foul play. Ibig sabihin, walang third party na involved dito sa pagkamatay ni Yusek Cabral. Lahat daw kasi ng mga ebidensyang nakakalap nila ay nagtuturo that Yusek Cabral took her own life. Maliban nga dun sa result ng autopsy na kung saan nakita nga doon, lumabas nga doon na ang ikinamatay ni Yusek Cabral ay trauma by blunt force. Ibig sabihin ito yung pagkakahulog niya kasi napakataas nung pinaghulugan niya, 30 meters ang lalim. So, imposibleng mabubuhay pa siya dahil nga ang babagsakan niya doon ay mga bato. Kahit pa hindi mga bato yun, siguradong bali-bali pa rin siya dahil 30 meters high. Yung pinagtalunan niya. Wala ring nakitang mga pasa, wala ring nakitang may tama ng baril o may saksak, o even mga skin sa ilalim ng kanyang mga fingernails para magpapakita na may strangulation o di kaya ay nanlaban siya. Walang mga ganong nakita sa autopsy at sa DNA result, kung kaya naniniwala na ngayon lalo ang DILG na nagpakatiwakal si Yusek Cabral. Positibo ring in-identify ng DILG na yung bangkay na nakuha nila ay kay Yusek Cabral. Kasi may mga ibang mga nagdududa na baka daw hindi naman talaga si Yusek Cabral yung natagpuan doon. Kung hindi, ibang tao na pinapalabas lang na si Yusek Cabral yun. Pero lumalabas nga sa report ng DILG na talagang si Yusek Cabral yun. Kahit pa siguro medyo nahirapan daw sila sa pag-identify dahil basag yung kalahating mukha dahil siyempre sa pagkakabagsak na bato ang binagsakan niya. So kung i-compare daw sa mga old pictures ni Yusek Cabral, medyo may kaibahan daw. Plus of course, sabi nga ng DILG, nag-underwent ng surgical enhancement sa mukha itong si Yusek Cabral. So kumbaga may konting diferensya from her previous picture. Pero positively, in-identify nila na bangkay yun ni Yusek Cabral. Na walang kaduda-duda na si Yusek Cabral yung nakita na nakahandusay sa baba ng ravine. Nirurule out na rin nila na may kinalaman yung kanyang driver dahil wala sila nakitang mga rason or mga dahilan or mga ebidensya para pagdudahan yung mismong personal driver ni Yusek Cabral. Na-interview din yung mga taong nasa paligid na kung saan malapit ito doon sa ledge kung saan umupo itong si Yusek Cabral. Katulad ng may-ari ng gasolinahan na kung saan sinasabi nga na doon nagpagasolina yung driver ni Yusek Cabral nung iniwan niya si Yusek Cabral na nakaupo sa may ledge. Panoorin na muna natin yung interview sa mismong may-ari ng gasolinahan na malapit sa site kung saan natagpuan yung bangkay ni Yusek Cabral at ilan pang mga tao na nakasalamuha ng driver. Nagtambay lang talaga siya dyan. Nagtambay lang siya dyan sa bandarian. Na iniintay siguro yung oras kung kailan babalikan yung si Ma'am Cabral. Actually, hindi naman siya naggasolina rito talaga. Nag-standby lang siya. Kung makikita nyo, pwede nyong i-video mula rito sa paradaan niya, nagparada dun sa bandaron. Kita naman yung inupuan ni allegedly na Ma'am Cabral. Kitang-kita naman niya yung inupuan mula rito sa gasolina hanggang dun sa dulo. Yun ang tanong ko sa kanya, bakit hindi niya binalikan niya. Pero actually, ako lang naman, para sa akin, siguro nakatulog siya. Kasi matagal din siya daw doon sa sasakyan. Yung nakapansin kay tatay sa kabila, na nakataas pa yung paa, parang nakatulog na. Hindi sure ang oras kasi dismissal ng mga estudyante doon sa baba. Lumabas lang yung driver. Nakita ko lang dito sa siyempre nasilip ako dito. Sinilip ko dito, ganun lang. Baka pagod yun. Bumili lang po tapos umalis na rin. Ganun lang po. Isang stick lang po. Makisindi lang po tapos umalis na rin. Nung nakaupo ako dyan sa kurbada, mga ganitong oras, may huminto. Tapos, nagtanong, meron ka bang nakitang babaeng dumaan dito? Sabi ko, wala naman. Tapos sabi niya, nakaparada ako doon sa bandaron, sa baba. Bakit biglang nawala yung babaeng kasama ko? Sabi. Tapos sabi ko, baka meron kayong tampuhan. Wala naman, sabi naman niya. So makikita natin dito sa mga interviews na ito na mukha nga naman talagang inosente o walang kinalaman yung driver. Ayon nga sa sinasabi ng may-ari ng gasoline station, baka nga habang nag-aantay siya
or nagpapalipas ng oras itong driver ay nakatulog na siguro. Kung kaya hindi niya napansin na wala na doon sa kinauupuan niya itong si Yusek Cabral. Ganon din yung sinasabi ng tindera na wala daw something unusual doon sa driver nung nakisindi ng sigarilyo sa tindahan niya itong driver. So more or less, maaring ang totoo yung salaysay ng driver na umalis siya at nagpaalam kay Yusek Cabral at nung pagbalik niya ay wala na doon si Yusek Cabral. Inilabas na rin ang report nung halughugin ng mga investigador yung Ion Hotel na sinasabing doon nag-check-in ang driver ni Yusek Cabral at si Yusek Cabral mismo. In fact, may mga CCTV lumabas na nagpapatunay na pumasok nga sa loob ng hotel si Yusek Cabral. At ayon nga sa report ng mga nag-imbestiga doon, may nakuha silang kutsilyo at mga gamot. Ngayon, itong kutsilyo, sinasabi nila na hindi naman talaga ito yata gagamitin para kitlin yung buhay niya. Kung hindi, ang self-defense daw ito or self-protection niya ito. Baka siguro, iniisip niya na kung merong magtatangka sa kanya ng masama dahil sensationalized na nga yung tungkol dito sa anomalya sa DPWH Flood Control Project. So siguro ito yung naisip niyang hawak niya kahit papano maipagtanggol man lang niya yung kanyang sarili. Pero yung mga gamot na natagpuan doon ay sinasabing mga antidepressant drugs. At lumalabas din sa blood test doon sa bangkay ni Yusek Cabral na may traces ng antidepressant drugs sa dugo niya. So ibig sabihin, medyo magulo na nga rin siguro talaga itong isipan ni Yusek Cabral nitong mga nakaraang araw. So malamang hirap na rin itong si Yusek Cabral. Siguro nagkakaroon na ito ng mga sleepless nights, ng mga anxieties dahil nga sa nangyayari. Sino ba naman kasi ang magkakaroon pa ng peace of mind matapos madawit yung pangalan mo sa pinakamalaking anomalya sa buong history ng Pilipinas? Ngayon, sinasabi rin kasi ng DILG kung bakit ang pinili niyang pwesto kung saan niya tatapusin yung buhay niya ay yung ledge sa may gilid ng Cannon Road. Yung area daw na yun, kung saan siya umupo banda, ay may mga rock netting projects na nandoon. And usually daw, yung mga tao na nahihirapan ng mag-isip or naghihirap sa pag-iisip ng kanilang mga problema, yung mga bagay na nagtotorment sa kanila or nagpapahirap sa kanila, doon sila namamalagi. Kumbaga doon sila madalas pupunta. Dahil parang siguro pwedeng pag nakikita nila, katulad nito ni Yusek Cabral, pag nakikita siguro niya yung mga rock nets na sinasabing may napakalaking anomalya, it's either nakokonsensya siya or it's either naaalala niya yung mga ginawa niyang pagkakamali at naaalala niya at nagtatalo rin siguro ang isipan niya kung sasabihin na ba talaga niya lahat ng nalalaman niya na humantong sa ganitong kalaking anomalya. Kasi itong rock netting projects na ito ng DPWH, hindi ito mga ghost projects. Existing yung mga projects, nagawa yung mga projects. Ang naging kurakot dito ay yung overpricing. Kasi nga sinasabi, ang totoong presyo lang per square meter ng rock nets na ito ay nasa 325 pesos. Pero ang idinideklara nila ay nasa 1,400 pesos per square meter. So halos na triple yung halaga ng original price. So ganun kalaki yung kurakot nila per square meter. Gaano karami ang rock nets na inilalagay sa buong Pilipinas? Siguro milyong-milyong square meters ang gagamitin. Kung kaya, tiba-tiba talaga sila sa kanilang mga nakurakot. Kaya hindi nakapagtataka na bilyon-bilyon ang nakurakot sa kaban ng bayan. And most probably, kung yung theory na kung saan sinasabi nga nila na may fear of heights, itong si Yusek Cabral, maaaring nung mga oras na yon, maaaring nawala rin yung takot niya sa heights. Dahil baka pwede rin naman na kung may nakita ngang antidepressant drug sa katawan niya, kung marami siyang tinake nung araw na yon, magnanam na yung katawan niya pati isipan niya, hindi na siya matatakot. Kumbaga, mawawala na yung takot. So, maaaring posible rin nga na talagang pinili niyang kitlin na ang sarili niyang buhay para takasan na itong napakalaking problema ang kinakaharap niya. Kaya ito rin siguro ang nagsasabi ngayon sa DILG na ang totoong dahilan ng pagkamatay ni Yusek Cabral ay yung pagpapakamatay niya. Pero siyempre, hindi dito nagtatapos ang kwento ni Yusek Cabral. Hindi nagtatapos sa kanyang kamatayan ang anomalyang nangyari sa flood control projects. In fact, pinupursigi pa rin yung investigasyon ngayon, lalong-lalo na dun sa mga gadgets na dapat na makuha nila. Ito ngayon napaka-frustrating daw dun sa
chief of police na nag-imbestiga ng kaso on-site. Kasi nga, parang ang nangyari, instead na ituring niya ito as a crime scene, itinuring lang daw niya ito na parang isang ordinary case ng pagpapakatiwakal. So, hindi niya inisip na napakalaking parte ng investigasyon sa anomalya ng flood control project si Yusek Cabral. Kaya yung mga mahahalagang gamit na dapat sana ay hindi niya ibinigay sa pamilya ni Yusek Cabral, kung hindi dapat idaan muna ito sa digital forensic, ay hindi ito nagawa. So ngayon, kailangan pang i-request ng korte, isabpina ng korte para mahawakan nila uli at maipasok sa forensic examination itong mga gadgets na ito, lalong-lalo na yung cellphone at laptop. Dahil ang unang gustong malaman dito ay kung meron bang mga threats or pagbabanta sa buhay ni Yusek Cabral na maaaring naging dahilan din kung kaya mas pinili niya nang tapusin na lang niya yung buhay niya. Pangalawa, sabi ni Secretary Rimulya, titingnan din nila dito yung mga conversation na nangyari, hours bago nangyari itong pagpapakatiwakal di umano ni Yusek Cabral. And then titingnan din dito yung mga latest transactions niya. Kung meron pa ba siyang mga transactions o may kinokolekta pa ba siya dun sa mga supposedly na mga kickbacks niya sa mga proyektong ito. At kung sinong mga tao ang kadil niya sa mga bagay na ito. At pang-apat, titingnan din nila yung mga communication at conversation ni Yusek Cabral during the past few days bago siya nakitang wala ng buhay. So ganito ka-importante yung mga gadgets na dapat mahawakan at magawa ng forensic examination. Kasi tama rin naman na hindi porket wala na si Yusek Cabral ay tapos na rin yung kaso. Hindi pwedeng ganun. Kailangan pa rin panagutin at kailangan pa rin bawiin kung meron ngang makikita na sinasabing 20 billion halos na napuntang kickback kay Yusek Cabral. Dahil hindi naman niya ito pera, kung hindi pera ito ng taong bayan. And walang karapatan yung mga mapag-iwanan niya kahit papamilya niya dito sa perang ito at sa mga ari-arian na ito. Ang tanging may karapatan dito ay ang taong bayan. Kaya't kinakailangan talaga na makuha ito ng ating gobyerno. Kaya kahit pasabihin na case closed na itong pagkamatay ni Yusek Cabral, pero yung participation niya sa biggest anomaly in the Philippine history, itong flood control projects ng DPWH, ay magpapatuloy pa rin ang investigasyon. And hopefully, sana, may makuha silang mga vital or important information dito sa mga gadgets ni Yusek Cabral na kung saan sana makita rin doon kung sino talaga yung mga kadil niya or mga kausap niya at mga kahati niya dito sa kurakot na ginawa nila. Malungkot man yung naging ending ni Yusek Cabral, pero para siguro din sa kanya, personally, mas pinili niyang tapusin na lang ang lahat para hindi na humaba pa yung paghihirap niya. At doon naman sa pamilya ni Yusek Cabral, nakikiramay ako, and may God give you comfort in this time of sorrow. At doon naman sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan, makonsensya sana kayo. At sana makulong na kayo sa lalong madaling panahon. And hanggang dito na lang mga kaibigan. I hope you will continue to support my channel. Please like, share, and subscribe to my channel. And Happy Tuesday sa inyong lahat. Again, advance Merry Christmas sa inyong lahat. Ingat po kayo lagi and God bless.